Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagsisilbi, isa sa mga pinakamadalas kong marinig na hinaing mula sa aking mga pasyenteng senior ay ang unti-unting panghihina ng kanilang mga binti. Napapansin po ba ninyo na ang dating simpleng pag-akyat ng hagdan ay tila naging isang malaking hamon na ngayon? O marahil ang paglalakad papunta sa palengke o simbahan ay hindi na kasing gaan ng dati? Kung oo ang inyong sagot, nais kong malaman ninyo na hindi po kayo nag-iisa. Pagkatapos ng edad na 50, marami sa atin ang nagsisimulang makaranas ng pagbaba sa lakas at liksi ng ating mga binti. Ngunit heto po ang magandang balita, hindi ito isang tadhanang hindi maiiwasan na hahantong sa pagiging palaasa. Sa katunayan, ang kapangyarihan na baguhin ang takbo ng sitwasyong ito ay nasa inyong mga kamay at sa inyong mga binti. Ang matatag na mga binti ang siyang pundasyon ng isang masigla at aktibong pagtanda. Ang mga ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan hindi lamang para kumilos, kundi para tunay na mabuhay ng may sigla at mapanatili ang ating kalayaan at kasarinlan hanggang sa ating katandaan. Ang pagbabalewala sa panghihina ng mga binti ay maaaring humantong sa pagkabawas ng ating pagkilos, pagtaas ng panganib ng pagkahulog na siyang isa sa mga pangunahing alalahanin habang tayo ay nagkakaedad. Subalit, kung haharapin natin ito ng may epektibong mga estratehiya, malaki ang maiaangat nito sa kalidad ng ating buhay. Ang gabay na ito ay aking inihanda upang magbigay liwanag at inspirasyon sa inyo na may kasamang mga praktikal at madaling sundin na mga payo na magbibigay sa inyo ng kapangyarihan na palakasin ang inyong mga binti at bawiin ang inyong sigla. Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang paglalakbay na ito upang unawain ang mga sanhi sa likod ng panghihina ng mga binti at alamin ang mga mabisang hakbang na maaari nating gawin upang ito ay maiwasan. Humanda na po kayong baguhin ang inyong pananaw sa kalusugan at patuloy na humakbang pasulong ng may kumpiyansa at lakas sa bawat yapak. Bago po tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung taga saan po kayo nanonood o nagbabasa ngayon. Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong kung meron man kayong mga katanungan. Unang dahilan, sarcopenia, pagkawala ng muscle mass dahil sa edad. Una sa lahat, pag-usapan natin ang pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad o ang tinatawag sa medisina na sarcopenia. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating katawan ay natural na dumadaan sa mga pagbabago na maaaring makaapekto sa ating pisikal na kakayahan. Isa sa mga pagbabagong ito ay ang unti-unting pagkawala ng skeletal muscle mass at lakas. Ang kondisyong ito ay tinatawag na sarcopenia. Ang prosesong ito ay maaaring magsimula kahit na sa ating edad na 30, ngunit nagiging mas kapansin-pansin ito paglampas ng edad na 60. Isipin po ninyo ang ating mga kalamnan na parang isang tela na binubuo ng libu-libong sinulid na tinatawag na muscle fibers. Sa paglipas ng panahon, ang bilang at laki ng mga sinulid na ito
ay nababawasan. Kasabay nito ang proseso ng pagkumpuni at pagpapalit ng ating katawan sa mga nasirang muscle tissue ay bumabagal. Ang resulta ay hindi lamang pagkawala ng laki ng kalamnan, kundi pati na rin ang pagbaba ng lakas at paggana nito. Ito ay maaaring makaapekto ng malaki sa ating pang-araw-araw na buhay na nagdudulot ng mas mabagal na paggalaw at mas mataas na panganib ng pagkahulog at pinsala. Ang pag-unawa sa sarcopenia ay napakahalaga dahil ito ang nagbibigay diin sa importansya ng pagpapanatili ng ating mga kalamnan sa ating pagtanda. Ang magandang balita po ay hindi ito isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda kung gagawa tayo ng mga aktibong hakbang. Ang regular na resistance training o pagsasanay na may bigat o paglaban halimbawa ay isang napaka-epektibong paraan upang labanan ang pagkawala ng kalamnan. Ang pagsali sa mga ehersisyo na nagbibigay hamon sa inyong mga kalamnan ay makakatulong na mapanatili ang kanilang lakas at paggana. Ang mga simpleng kagamitan tulad ng resistance bands o magaan na dumbbells kahit na mga bote ng tubig o delata ay maaaring gamitin sa bahay upang magsagawa ng mga ehersisyo na nagpapasigla sa paglaki ng kalamnan at nagpapabuti ng tibay. Bukod dito, ang nutrisyon ay may napakahalagang papel sa kalusugan ng kalamnan. Ang diet na mayaman sa protina ay sumusuporta sa pag-aayos at paglaki ng kalamnan. Ang mga nakatatanda sa partikular ay nangangailangan ng mas mataas na dami ng protina upang labanan ang natural na pagkawala ng kalamnan dahil sa pagtanda. Ang pagsasama ng mga pagkain tulad ng manok na walang balat, isda, itlog, mga produktong gatas, at mga protina na mula sa halaman tulad ng munggo beans at tokwa sa pang-araw-araw na pagkain ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pagpapanatili ng mas at lakas ng kalamnan. Ikalawang dahilan, peripheral neuropathy. Pinsala sa mga nerve sa binti. Ang peripheral neuropathy ay isang karaniwang alalahanin sa mga nakatatanda na partikular na nakakaapekto sa lakas at koordinasyon ng binti. Isipin po ninyo, ang ating mga nerve o nerbiyos bilang mga kable ng kuryente na nagdadala ng mga mensahe sa pagitan ng ating utak, spinal cord, at sa iba pang bahagi ng ating katawan. Ang kondisyong ito ay nangyayari kapag ang mga peripheral nerves na ito ay nasisira. Ang mga pangunahing salarin ay madalas na mga chronic na kondisyon tulad ng diabetes na maaaring humantong sa tinatawag na diabetic neuropathy o kakulangan sa mahahalagang sustansya tulad ng bitamina B12. Sa kaso ng diabetic neuropathy, ang mataas na antas ng asukal sa dugo sa paglipas ng panahon ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga nerve fiber. Ang pinsalang ito ay pangunahing napapansin sa mga binti na humahantong sa mga sintomas tulad ng pananakit, pangingilig, parang tinutusok ng karayom pamamanhid, at isang malalim na panghihina na maaaring makaapekto sa paggalaw at balanse. Gayon din ang kakulangan sa bitamina B12 na mahalaga para sa kalusugan ng nerve at pagbuo ng dugo ay maaaring magdulot ng parehong mga sintomas ng neuropathy. Ang mga nakatatanda, lalo na ang mga may restriksyon sa dieta o mga issue sa absorption ng sustansya, ay partikular na madaling kapitan sa kakulangan na ito.
Kung hindi ito maaagapan, hindi lamang nito mapipinsala ang paggana ng nerve, ngunit maaari rin itong lumala at maging sanhi ng matinding pinsala sa neurological system. Ang pag-iwas at pamamahala sa peripheral neuropathy ay nangangailangan ng isang proaktibong diskarte sa mga pinagbabatayang kondisyon at nutrisyon. Para sa mga may diabetes, ang mahigpit na pamamahala sa mga antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng gamot, dieta, at pagbabago sa pamumuhay ay pinakamahalaga. Ang kontrol na ito ay nakakatulong na pabagalin ang paglala ng neuropathy at maaaring magpakalma sa mga sintomas. Ang regular na konsultasyon sa mga doktor, regular na pagsusuri ng dugo, at pagpapanatili ng isang aktibong pamumuhay ay malaki ang naitutulong sa epektibong pamamahala ng diabetes. Sa aspeto ng nutrisyon, ang pagtiyak ng sapat na paggamit ng bitamina B12 ay mahalaga, lalo na para sa mga nakatatanda na maaaring hindi ito maabsorb ng mahusay. Ang mga pagkaing mayaman sa B12 tulad ng karne, mga produktong gatas, at mga fortified na cereal ay dapat maging bahagi ng regular na dieta. Para sa mga hindi makakuha ng sapat mula sa dieta lamang, ang mga supplement ng B12 ay maaaring maging isang epektibong alternatibo. Ang regular na pagsusuri para sa mga antas ng B12 ay makakatulong na matukoy ng maaga ang mga kakulangan, at ang supplementation ay maaaring maibalik ang tamang paggana ng nerve, kaya maiiwasan ang karaniwang pamamanhid at panghihina na nauugnay sa kondisyong ito. Ikatlong dahilan, PAD o peripheral artery disease, pagbabara ng mga artery. Ang peripheral artery disease o PAD ay isang karaniwan, ngunit madalas na hindi napapansing kondisyon na pangunahing nakakaapekto sa mga nakatatanda. Ito ay nagiging sanhi ng pagbawas ng kakayahang kumilos at kasarinlan dahil sa pagbaba ng daloy ng dugo sa mga artery, lalo na sa mga nagbibigay supply sa mga binti. Isipin po ninyo ang ating mga artery bilang mga malilinis na tubo kung saan dumadaloy ang dugo. Sa PAD, nagkakaroon ng pag-ipon ng plaque na binubuo ng taba, kolesterol, at iba pang sangkap sa mga pader ng artery. Dahil dito, kumikipot ang daanan ng dugo. Bilang resulta, kapag kayo ay aktibo, tulad ng sa paglalakad, ang mga kalamnan sa inyong binti ay hindi nakakatanggap ng sapat na dugong mayaman sa oxygen. Ito ay humahantong sa mga sintomas tulad ng pananakit, pulikat o pagbigat sa mga binti na madalas na inilalarawan bilang claudication. Ang mga sintomas na ito ay karaniwang gumiginhawa kapag nagpapahinga dahil ang mas mababang pangangailangan para sa oxygen ay kaya ng matugunan ng limitadong daloy ng dugo. Ang pamamahala sa PAD ay nangangailangan ng isang komprehensibong diskarte na nakatuon sa mga pagbabago sa pamumuhay at medikal na pamamahala upang mapabuti ang daloy ng dugo at mabawasan ang mga sintomas. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay pinakamahalaga dahil pinapabilis ng paninigarilyo ang paglala ng PAD at iba pang mga sakit na may kinalaman sa pagtigas ng artery. Ang pamamahala sa presyon ng dugo at mga antas ng kolesterol sa pamamagitan ng dieta, ehersisyo at gamot ay mayroon ding kritikal na papel sa pagpapabagal ng paglala ng sakit at pagpapaginhawa sa mga sintomas.
Ang ehersisyo partikular na ang paglalakad ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga may PADI. Ang pagsali sa isang supervised exercise program ay maaaring makabuluhang mapabuti ang sirkulasyon, mapahaba ang distansya ng paglalakad at mabawasan ang sakit. Ang mga programa sa paglalakad na ito ay naghihikayat ng unti-unting pagbuo ng tibay. Sa paglalakad nagsisimula ng dahan-dahan at dinaragdagan ang distansya at bilis habang tumataas ang tolerance. Ang sakit na nararanasan sa mga ehersisyong ito ay hindi nakakapinsala. Sa halip, ito ay isang senyales na ang ehersisyo ay itinutulak ang mga limitasyon ng sirkulasyon na kinakailangan para sa pagbuti. Bukod pa rito, ang pagtiyak ng regular na pag-follow up sa mga doktor ay nagbibigay daan para sa patuloy na pagsusuri at pagsasaayos ng mga plano sa paggamot upang epektibong matugunan ang PAD. Ikaapat na dahilan, kakulangan sa vitamina D, vitamin D deficiency. Ang kakulangan sa vitamina D ay isang laganap na issue sa mga nakatatanda na malaki ang epekto sa paggana ng kalamnan at nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. Ang mahalagang sustansyang ito ay may kritikal na papel hindi lamang sa kalusugan ng buto kundi pati na rin sa lakas ng kalamnan. Habang tayo ay nagkakaedad, bumababa ang kakayahan ng ating katawan na gumawa ng bitamina D mula sa sikat ng araw. Bukod pa rito, ang ating mga bato kidneys ay nagiging hindi na gaanong epektibo sa pag-convert ng bitamina D sa aktibong anyo nito. Ang pagbabang ito ay maaaring humantong sa panghihina ng mga kalamnan sa binti at pagtaas ng posibilidad ng pagkahulog na ginagawang mahirap ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pag-akyat ng hagdan o kahit na paglalakad sa hindi pantay na ibabaw. Ang pag-iwas sa kakulangan ng bitamina D ay parehong praktikal at mahalaga. Ang regular na pagpapaaraw ay maaaring makabuluhang magpataas ng mga antas ng bitamina D. Mga 10 hanggang 15 minuto lamang ng sikat ng araw sa umaga, ilang beses sa isang linggo ay makakatulong na mapanatili ang sapat na antas. Gayunpaman, habang tayo ay tumatanda, ang kakayahan ng ating balat na gumawa ng bitamina D mula sa sikat ng araw ay nababawasan. Kaya ang pag-asa lamang sa pagpapaaraw ay maaaring hindi sapat para sa lahat. Ang mga pinagmumulan ng bitamina D sa pagkain ay meron ding mahalagang papel. Ang mga pagkaing fortified o dinagdagan ng bitamina D tulad ng gatas, cereal at ilang uri ng orange juice ay makakatulong na mapataas ang pang-araw-araw na paggamit. Ang mga mamantikang isda tulad ng salmon at mackerel tanig, pati na rin ang pula ng itlog, egg yolks, ay mga natural na mapagkukunan ng bitamina D. Ang pagsasaalang-alang sa pag-inom ng mga supplement ay maaaring kapaki-pakinabang lalo na para sa mga may limitadong pagkakataon na magpaaraw o may mga restriksyon sa dieta. Ang mga supplement ng bitamina D ay isang epektibong paraan upang matiyak ang pare-parehong antas at makakatulong na mapanatili ang paggana ng kalamnan at mabawasan ang panganib ng pagkahulog. Ang regular na pagpapasuri sa doktor upang masubaybayan ang mga antas ng bitamina D ay maaari ring maging gabay sa mga pangangailangan sa supplementation at mga pagsasaayos sa dieta. Ikalimang dahilan, sedentary lifestyle, kakulangan sa ehersisyo at paggalaw. Angkong
ang isang sedentary lifestyle o pamumuhay na kulang sa pisikal na aktibidad na partikular na laganap sa mga nakatatanda ay may malaking papel sa panghihina ng mga kalamnan ng binti at pangkalahatang paghina ng katawan. Ang kasabihang, kung hindi gagamitin mawawala rin, ay lalong totoo pagdating sa pagpapanatili ng lakas at paggana ng kalamnan. Habang tayo ay nagkakaedad, ang muscle atrophy o pagliit ng kalamnan na kadalasang pinalalala ng matagal na panahon ng hindi pagiging aktibo ay maaaring humantong sa pagbawas ng kakayahang kumilos at kasarinlan. Dahil sa kawalan ng aktibidad, ang mga muscle fiber ay lumiliit at humihina. Ito ay hindi lamang nakakaapekto sa balanse, kundi nagpapataas din ng panganib ng pagkahulog at pinsala. Ang pag-iwas sa paghinang ito ay napakahalaga at lubos na makakamit sa pamamagitan ng pagsasama ng mas maraming pisikal na aktibidad sa pang-araw-araw na gawain. Ang mga simple at kasiyasiyang aktibidad tulad ng paglalakad-paglangoy o tai chi ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang mga aktibidad na ito ay hindi lamang banayad sa mga kasukasuan, kundi epektibo rin sa pagpapanatili ng muscle mass at pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Ang paglalakad, halimbawa, ay isang kamangha-manghang paraan upang gamitin ang maraming grupo ng kalamnan, palakasin ang sirkulasyon, at pagbutihin ang tibay. Ang paglangoy ay nagbibigay ng isang full-body workout na nagpapalakas ng mga kalamnan nang hindi naglalagay ng bigat sa mga kasukasuan na ginagawa itong perpekto para sa mga may osteoarthritis o katulad na kondisyon. Ang Tai Chi na madalas na tinutukoy bilang meditasyon sa paggalaw ay nagpapabuti sa pisikal na balanse at pati na rin sa mental na kagalingan. Ang pagsasama ng mga aktibidad na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay ay hindi nangangailangan ng matinding pagsisikap. Kahit na ang maliliit na pagsasaayos ay maaaring humantong sa malaking benepisyo sa kalusugan. Halimbawa, isama ang maikling paglalakad sa iyong pang-araw-araw na gawain, maging ito man ay paglalakad papunta sa lokal na tindahan sa halip na magmaneho o isang nakaka-relax na paglalakad sa parke. Ang pagsali sa mga aktibidad ng grupo tulad ng water aerobics o mga klase ng Tai Chi ay maaari ring magbigay ng mga benepisyong sosyal na nagpapanatili sa iyong motibasyon at konektado sa iba. Upang gawing regular na bahagi ng iyong buhay, ang mga aktibidad na ito makakatulong na magtakda ng mga makakamit na layunin at unti-unting dagdagan ang tagal at intensidad ng iyong ehersisyo. Tandaan, ang susi ay ang pagiging pare-pareho. Ang regular na pisikal na aktibidad ay maaaring pabagalin ang pagkawala ng muscle mass, mapanatili ang lakas at flexibility, at mabawasan ang panganib ng mga chronic na sakit na nauugnay sa pagtanda. Ika-6 na dahilan, osteoarthritis degenerative joint disease. Ang osteoarthritis OA na karaniwang kilala bilang degenerative joint disease o pagkasira ng kasukasuan ay isang laganap na sanhi ng panghihina ng binti sa mga may edad na 50 pataas. Partikular nitong naaapektuhan ang mga kasukasuan na sumasalo ng bigat tulad ng balakang at tuhod. Ang kondisyong ito ay resulta ng unti-unting pagkasira ng cartilage. Isipin po ninyo ito
na parang malambot na unan sa pagitan ng ating mga buto sa kasukasuan. Kapag ang unan na ito ay numinipis at nasisira, nagdudulot ito ng sakit, paninigas at pagbawas ng kakayahang gumalaw. Habang lumalala ang pagkasira ng cartilage, ang mga kasukasuan ay hindi na gaanong nakaka-absorb ng stress. Dahil sa sakit at hirap sa paggalaw, maaaring iwasan ng isang tao ang mga aktibidad na naglalagay ng bigat sa mga apektadong bahagi. Ang pag-iwas na ito ang siyang nagiging sanhi ng panghihina ng kalamnan sa paligid ng kasukasuan na lalo pang nagpapalala sa pagkawala ng function. Ang pag-iwas at pamamahala sa epekto ng osteoarthritis sa lakas ng binti ay nagsasangkot ng isang kombinasyon ng mga therapeutic na estratehiya at pagbabago sa pamumuhay. Ang pagsali sa mga ehersisyong low impact ay napakahalaga. Ang mga aktibidad tulad ng paglangoy, pagbibisikleta at water aerobics ay nagbabawas ng stress sa mga kasukasuan habang epektibong nagpapalakas ng mga kalamnan sa paligid nito. Ang mga ehersisyong ito ay tumutulong na mapanatili ang flexibility at range of motion na binabawasan ang paninigas at sakit na nauugnay sa OA. Ang strength training ay pantay na mahalaga. Ang mga partikular na ehersisyo tulad ng leg presses, squats at lunges ay maaaring iakma upang mabawasan ang bigat sa kasukasuan habang pinapalakas ang mga kalamnan na sumusuporta sa mga may rayuma na kasukasuan. Ang pagpapalakas ng mga kalamnan na ito ay tumutulong na patatagin at protektahan ang mga kasukasuan, kaya binabawasan ang panganib ng karagdagang pinsala at pinapabuti ang pangkalahatang kakayahang kumilos. Bilang karagdagan sa mga pisikal na aktibidad, hindi dapat kalimutan ang mga medikal na therapy. Ang pagkonsulta sa mga profesional sa kalusugan ay maaaring humantong sa mga paggamot, kabilang ang mga gamot na anti-inflammatory, mga ineksyon ng corticosteroid, at sa mas malubhang kaso, operasyon sa pagpapalit ng kasukasuan. Ang mga paggamot na ito ay naglalayong pamahalaan ang sakit at mapabuti ang paggana ng kasukasuan na nagpapahintulot sa mga individual na makisali ng mas lubusan sa mga pang-araw-araw na aktibidad at mga regimen sa ehersisyo. Ikapitong dahilan, medication-induced myopathy, panghihina ng kalamnan dahil sa gamot. Ang medication-induced myopathy o panghihina ng kalamnan na sanhi ng gamot ay isang mahalagang salik na nag-aambag sa panghihina ng binti sa mga nakatatanda, lalo na't madalas itong hindi napapansin o nabibigyan ng sapat na atensyon. May ilang mga gamot na bagamat epektibo para sa kanilang pangunahing layunin, ay maaaring magdulot ng hindi sinasadyang panghihina ng kalamnan. Kaya naman, napakahalaga para sa mga senior at sa kanilang mga doktor na maging mapagmatyag. Ang mga statins na karaniwang inirereseta upang pamahalaan ang mataas na kolesterol ay isang kilalang halimbawa. Bagamat epektibo para sa kalusugan ng puso at mga ugat, ang mga statins ay maaaring sa ilang mga kaso magdulot ng pananakit o panghihina ng kalamnan, isang kondisyon na kilala bilang statin-induced myopathy. Ang side effect na ito ay hindi lamang nagdudulot ng discomfort, kundi maaari ring maging dahilan upang mawalan ng gana
sa pisikal na aktibidad ang isang tao na lalong nagpapalala sa panghihina ng binti at mga problema sa paggalaw. Napakahalaga po na kung sino man sa inyo ang nakakaranas ng ganitong mga sintomas habang umiinom ng gamot ay agad na kumonsulta sa inyong doktor. Huwag po kayong basta-basta hihinto sa pag-inom ng gamot na inireseta sa inyo. Ang isang masusing pag-aaral sa lahat ng inyong iniinom na gamot ay dapat gawin ng regular, lalo na kapag may mga bagong sintomas ng panghihina na lumitaw. Ang pagsasaayos sa gamot, maaaring pagbabago ng dosis o paglipat sa isang alternatibong gamot ay madalas na nakakapag-alis ng mga side effect na ito. Halimbawa, kung ang statins ang pinaghihinalaang sanhi, maaaring irekomenda ng inyong doktor ang ibang uri ng gamot na pampababa ng kolesterol o marahil ay i-adjust ang dosis upang mabawasan ang mga side effect habang pinapanatili pa rin ang mga benepisyo nito sa puso. Bukod sa statins, may iba pang mga gamot tulad ng corticosteroids na ginagamit para sa pamamaga at allergies at ilang mga gamot na ginagamit sa chemotherapy na maaari ring mag-ambag sa panghihina ng kalamnan. Ang pagiging proaktibo sa pamamahala ng mga gamot na ito sa tulong ng inyong doktor ay makakatulong na mapanatili ang lakas ng kalamnan at pangkalahatang kakayahang kumilos. Ang diskarte na ito ay hindi tungkol sa pagtigil sa paggamit ng mga kritikal na gamot, kundi sa pag-optimize nito upang mapabuti ang kalidad ng buhay. Ang regular na pisikal na aktibidad na angkop sa kakayahan ng isang tao at isang balanseng dieta na mayaman sa sustansya ay may malaking papel din sa pagkontra sa mga potensyal na negatibong epekto ng mga gamot na ito. Ikawalong dahilan, osteoporosis at mga balingguinggoy fractures. Ang osteoporosis ay isang makabuluhang alalahanin sa kalusugan para sa mga senior. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng panghihina at pagiging marupok ng mga buto na nagpapataas ng panganib ng mga fracture o bali. Ang mga bali na ito ay maaaring malubhang makapinsala sa kakayahang kumilos at lakas ng kalamnan. Isipin po ninyo ang isang malusog na buto na parang isang matibay na pader. Sa osteoporosis, ang pader na ito ay nagiging parang pulbura o tisa na madaling mabali. Habang nagiging mas marupok ang mga buto, kahit na ang mga minor na pagkahulog o simpleng stress tulad ng malakas na pag-ubo o pagyuko ay maaaring magdulot ng mga bali, lalo na sa balakang pulso o gulugod. Ang mga bali na ito ay maaaring maging lubhang nakakapanghina na humahantong sa matagal na panahon ng hindi pagkilos o immobility. Ito naman ay nagpapabilis sa muscle atrophy o pagliit at panghihina ng kalamnan na lalo pang nagbabawas ng lakas. Nagkakaroon tuloy ng isang masamang siklo na maaaring makabuluhang makapinsala sa kakayahan ng isang senior na gawin ang mga pang-araw-araw na gawain at mapanatili ang kanilang kasarinlan. Ang pag-iwas sa osteoporosis at sa mga kaugnay nitong bali ay susi sa pagpapanatili ng kalidad ng buhay sa mga nakatatanda. Ang isang dieta na mayaman sa calcium at bitamina D ay mahalaga dahil ang mga sustansyang ito ay kritikal para sa kalusugan ng buto. Ang calcium ay sumusuporta sa istruktura at tigas ng buto, habang ang bitamina D ay nagpapabuti sa kakayahan ng katawan na i-absorb ang calcium.
Ang mga pagkaing mayaman sa calcium ay kinabibilangan ng gatas, keso, yogurt, maliliit na isda na nakakain ang buto tulad ng dilis o tawilis, at mga berdeng madahong gulay tulad ng malunggay at bok choy. Karaniwang inirekomenda para sa mga senior na magsagawa ng regular na weight-bearing mga ehersisyo kung saan sinasalo ng mga paa at binti ang bigat ng katawan tulad ng paglalakad at pag-akyat ng hagdan at strength training na mga ehersisyo upang makatulong na mapanatili ang densidad ng buto at lakas ng kalamnan. Bukod pa rito, maaaring magreseta ang doktor ng mga gamot upang makatulong na palakasin ang mga buto tulad ng mga bisphosphonates na tumutulong na maiwasan ang pagkawala ng bone mass. Ang mga regular na pagsusuri tulad ng bone density test ay makakatulong din na matukoy ng maaga ang osteoporosis na nagbibigay daan para sa napapanahong interbensyon bago pa man magkaroon ng malaking pagkawala ng buto. Mahalaga para sa mga senior at sa kanilang mga tagapag-alaga na kumonsulta sa mga doktor upang masuri ang kalusugan ng buto at makatanggap ng mga personalisadong rekomendasyon batay sa individual na estado ng kalusugan. Ikasiyam na dahilan, obesity at sarcopenic obesity. Sobrang timbang at pagpalit ng taba sa kalamnan. Ang obesity o sobrang timbang at ang sarcopenic obesity sa mga nakatatanda ay hindi lamang naglalagay ng hindi nararapat na stress sa mga kalamnan at kasukasuan ng binti, kundi nagpapalala rin sa issue sa pamamagitan ng progresibong pagkawala ng muscle mass. Ang sobrang bigat ng katawan ay nagpapataas ng karga sa mga kasukasuan na sumasalo ng bigat tulad ng balakang tuhod at bukong-bukong. Isipin po ninyo na para kayong may pasan-pasan na isang sakong bigas buong araw. Ang patuloy na bigat na ito ay maaaring magpabilis sa pagkasira ng cartilage na humahantong sa pananakit at pagbawas ng kakayahang kumilos. Kasabay nito ang sarcopenic obesity, isang kondisyon kung saan ang taba ay pumapalit sa espasyo ng lean muscle mass ay lalo pang nagpapahina sa lakas ng binti. Ang mga kalamnan ay nagiging hindi na gaanong episyente at mas madaling mapagod. Ang kombinasyon ng sobrang timbang at nabawasang muscle mass ay ginagawang mahirap para sa mga senior na mapanatili ang isang aktibong pamumuhay na lalong nagpapalala sa pagkawala ng kalamnan at mga problema sa kasukasuan. Ito ay isang mapanganib na kombinasyon, mabigat ka na mahina pa. Upang labanan ang mga epektong ito, isang balanseng diskarte sa dieta at ehersisyo ang mahalaga. Ang isang dieta na mayaman sa sustansya, mababa sa saturated fats, at balanse sa kalorya ay nakakatulong na pamahalaan ang timbang at nagbibigay ng mga kinakailangang sangkap para sa pagkumpuni at pagpapanatili ng kalamnan. Ang regular na pisikal na aktibidad ay pantay na mahalaga at dapat magsama ng kombinasyon ng mga ehersisyong cardiovascular na tumutulong sa pagsunog ng kalorya at nagpapabuti sa kalusugan ng puso at strength training na mahalaga para sa pagpapanatili at pagpapalakas ng muscle mass. Ang mga aktibidad tulad ng paglalakad, paglangoy o pagbibisikleta ay mahusay para sa kalusugan ng puso. Samantala, ang mga resistance exercises gamit ang mga banda, timbang o sariling bigat ng katawan
tulad ng mga squat at lunges na inangkop sa inyong kakayahan ay nakakatulong na palakasin ang mga kalamnan at kasukasuan. Ikasampung dahilan, stroke, cerebrovascular accident. Ang mga stroke o cerebrovascular accidents ay isang kritikal na alalahanin sa kalusugan, lalo na sa mga may edad na 60 pataas. Naaapektuhan nito hindi lamang ang paggana ng utak, kundi pati na rin ang pisikal na kakayahang kumilos partikular sa mga binti. Ang isang stroke ay nangyayari kapag ang supply ng dugo sa isang bahagi ng utak ay naantala o nabawasan na pumipigil sa brain tissue na makakuha ng oxygen at mga sustansya. Maaari itong humantong sa pagkamatay ng mga selula ng utak sa loob lamang ng ilang minuto. Ang pangyayaring ito ay madalas na nagreresulta sa pangmatagalang pinsala sa mga motor pathway na kumokontrol sa lakas at paggalaw ng binti. Kapag naapektuhan ng stroke ang motor cortex o ang corticospinal tract ng utak, karaniwan itong nagreresulta sa hemiparesis, panghihina o pagkaparalisa sa isang panig ng katawan. Direkta nitong naaapektuhan ang paggana ng binti sa isang panig. Ito ay maaaring magpakita bilang kahirapan sa paglalakad, kawalan ng balanse, at isang nabawasang kakayahan na gawin ang mga pang-araw-araw na gawain ng nakapag-iisa na malubhang nakakaapekto sa kalidad ng buhay ng isang senior. Ang rehabilitasyon pagkatapos ng stroke ay nakatuon ng malaki sa muling pagkuha ng lakas at kakayahang kumilos sa mga binti upang mapabuti ang paggaling. Kasama rito ang physiotherapy pagsasanay sa paglakad gait training at kung minsan ay paggamit ng mga pantulong sa paggalaw. Ang pinakamahalaga ay ang pag-iwas sa stroke. Ito ay nagsasangkot ng proaktibong pamamahala sa mga risk factor. Ang mga mahahalagang pagbabago sa pamumuhay ay kinabibilangan ng pagkontrol sa mataas na presyon ng dugo, isa sa mga nangungunang sanhi ng stroke. Ang regular na pag-monitor at pag-inom ng gamot kung kinakailangan ay makakatulong na pamahalaan ang panganib na ito. Ang pag-iwas sa paninigarilyo at pamamahala sa iba pang mga kondisyon sa kalusugan tulad ng atrial fibrillation irregular na tibok ng puso at diabetes ay may malaki ring papel sa pag-iwas. Ang isang dieta na mababa sa asin, sodium at mayaman sa mga prutas at gulay kasama ang pagpapanatili ng isang malusog na timbang ay nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan ng puso at mga ugat, kaya binabawasan ang panganib ng stroke. Konklusyon at isang paalala mula sa inyong doktor. Ngayong natuklasan na natin ang iba't ibang mga salik na maaaring makaapekto sa lakas at paggalaw ng ating mga binti habang tayo ay nagkakaedad, oras na para gumawa ng mga proaktibong hakbang tungo sa pagpapanatili ng inyong kalusugan at kasarinlan. Simula ngayon, hinihikayat ko kayong pumili ng isa o dalawa sa mga tip sa pag-iwas na ating tinalakay. Maging ito man ay pagsali sa regular na weight-bearing exercises, pag-optimize ng inyong dieta na may sapat na protina at mahahalagang bitamina o pamamahala sa mga kondisyon sa kalusugan sa ilalim ng gabay ng medikal. Ang pagsasama ng mga maliliit ngunit makabuluhang pagbabagong ito sa inyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa inyong pangkalahatang kakayahang kumilos at kalidad ng buhay. Napakahalaga rin
na kumonsulta sa inyong doktor upang maiangkop ang isang estratehiya sa kalusugan na tumutugon sa inyong partikular na mga pangangailangan at kalagayan. Ang pakikipag-usap na ito ay makakatulong sa inyo na mas maunawaan ang pinakamahusay na mga kasanayan para sa pag-iwas o pamamahala sa mga kondisyon na humahantong sa panghihina ng binti. Heto po ang isang mahalagang aral sa buhay na nais kong ibahagi. Isipin po ninyo ang inyong katawan bilang inyong tapat na kasama sa habambuhay na paglalakbay. Hindi ito isang kalaban na kailangang talunin habang tumatanda. Ito ay isang kaibigan na kailangang alagaan, pakinggan at palakasin. Ang bawat hakbang na inyong ginagawa tungo sa mga hakbang na pang-iwas na ito ay tumutulong na bumuo ng isang mas matibay na pundasyon para sa inyong katawan at tinitiyak na mananatili kayong aktibo at masigla. Ang pagtanda ay isang hindi maiiwasang bahagi ng buhay, ngunit ang mamuhay ng maayos sa paglipas ng mga taon ay isang pagpili. Gawin ninyo ang pagpiling iyon ngayon. Yakapin ang mga gawin na ito, talakayin ang mga ito sa inyong doktor at humakbang ng may kumpiyansa sa inyong hinaharap ng may lakas at katatagan. At kung natagpuan ninyong kapakipakinabang ang mga pananaw na ito, bakit hindi ibahagi ang inyong mga saloobin, karanasan o mga tanong sa comment section? Sa ibaba, matuto tayo sa isa't isa at bumuo ng isang komunidad ng suporta. Huwag ding kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas maraming kapakipakinabang na mga tip at update sa kalusugan. At higit sa lahat, pakishare po ninyo ang artikulong ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan na maaaring makinabang din dito. Magtulungan po tayo na gawing mas malusog at mas makabuluhan ang bawat araw.